Welcome to Heart with Mama Colleen. And today, meron tayong sharer. Siya po si Louie. Ayan, hello Louie! Hi, Mama Colleen. Good afternoon. Good afternoon! Ayan, Louie, tagasan ka nga uli? Pasig po. Pasig! Ayan, anong maipagmamalaki mo na meron sa Pasig na wala sa Manila? Siguro yung mga pagkain ng mga biko, mga gano'n. Si Vico. Si Vico talaga. Si Vico. Hindi, Vico naman yun. Natin Vico. Oh, si Mayor Vico pala yun. Oo. Oh. Anyway, Louie ng Pasig, meron kang ikikwento, i-share sa amin. Simulan mo na, speak from your heart. Ano nga ba ang pinagdadaanan ni, sasabihin ko sana, Vico. Ni Louie ng Pasig. Go! Kaya ito kasi Mama Colleen. Actually, meron akong parang pamangking ko na siya. Parang pamangkin o pamangkin talaga? Linawin muna natin bago natin ikwento. As in, pamangkin talaga siya. Buong Pamangkin. Buo. May half ba? Oh. Oo. Pamangkin. Kanino siya anak? Parang sa tito ko. Anak ng tito mo, pero pamangkin mo siya. Medyo naguluhan ako Hindi kaya pinsan mo siya? Kasi Parang gano'n. Kasi yung same kami ng apelyido eh. so confused ka din kung ano mo siya. Opo. Baka pinsan mo. Pamangkin talaga ang alam mo. Opo, pamangkin talagang alam ko. O, Kasi basta. anak siya ng Opo, gano'n. O basta pamangkin, wag na tayo maggulo. O anyway, kwento. So, one time, pinatira ko sa bahay, siguro, last year, natira ko siya. So, simula naman sa simula, gano'n talaga usapan namin, kami talaga. Ha? Bago siya po, yes, Kayo? Mama Colleen, gano'n talaga. Opo. Teka lang. Bago siya tumira sa bahay ninyo, naging kayo muna, tama? Pagtira niya sa bahay, doon nag-start na usapan namin na sige, ganito muna tayo, gano'n. Magiging kayo. Sino nag-propose nun? Parehas kami nag-decide na gano'n. Pero paano nagsimula? Bakit naging ganun yung setup? Paano nagsimula na paano nabuo yung idea na yun na maging kayo? Kasi may nagkakapakiramdaman na ba kayo ng mga nakaraang araw? In the first day na pumunta siya dito, nung gabing yun ang usapan namin talaga. Hindi nga, paano nga? Kasi hindi naman biglang, o sige titira ka dito pero tayo Kasi paano mabubuo yun kung walang history? Ano muna yung history? Friend kami sa Facebook, chat. Kahit nung nasa ibang bansa ako, nagchat-chat din siya sa akin na gano'n, na ganito. Hanggat siya nang umuwi ako dito, yun, dito siya tindara sa akin. Ano yung mga ganyan na chat ninyo? Na sabi niya, pag uwi mo, dito ako titira sa'yo, ganito, para at least masaya tayo. So, sa chat pa lang, may nabubuo ng relasyon, tama? Opo, pero wala pang aminan na gano'n, na asing kami talaga. Oo. Ano ba itsura ni pamangkin? Usually matangkad, nasa 5'6" o 5'7", mga gano'n, medyo magandang katawan. Mhm. Tama lang sa lalaki na yung maputi, hindi naman siya maputihan, yung tama lang. Tama lang. So, ito ay lalaki. Yes po, isa po siyang matigas na security guard. Ooh! Ang tanong ko ngayon, pareho kayong gay? Hindi. Ako lang ang talaga. Okay. Nung nasa ibang bansa ka, may pinapadala ka ba sa kanya? Wala naman. Wala naman po. Wala naman. Talaga na-develop lang kayo via chat. Opo. Okay, tuloy ang kwento. Tapos yun, what happened is, yun nga, may nangyayari na sa amin. So, Okay. to be exact, siguro lumipas ng ilang buwan, 6 months, Mhm. naging siya, yung parang matamlay na, parang wala nang 6 lives kami, parang lagi na kami nag-aaway, ganito, ganon. Mhm. So, pati yung Facebook niya, blinak niya na ako. So, nag-uusap kami, through number na lang, text na lang sa number. Gaano tumagal ang relasyon ninyong dalawa?
away bati kami Mama Colleen. So every time na nag-aaway kami, kasi nagsisinungaling sa akin, sabi niya nag-overtime, Mm. 24 hours daw yung duty, yun pala, nasa babae niya nag-duty. So may babae. Yes. Actually, Mama Colleen, dinala sa bahay. Uy, talaga? Hindi. Opo, kasi tuwing day off niya, ang day off niya kasi Sunday. So ako naman, Sunday may pasok po ako. So, walang nagsabi sa akin, ang nagkwento sa akin yung kapitbahay ko na ganito nga, may dinadala si ganito, gano'n. Siguro mga 3 months na. Sa akin, hindi ako naniwala. Kasi ayaw ko maniwala kasi, as in, wala naman siya sinasabi sa akin na gano'n. Kumbaga may tiwala ka So, kasi. Mm. Yes po. Tapos what happened is, nung linggo na hindi ako pumasok talaga, inabuhan ko sila. Kumbaga umalis ako. Kasi day off niya, so alam niya umalis ako. Mm. So what happened is, umalis ako, nag-bis ako, nung talagang papasok ako. Para pinalabas Pero mo ang- na aalis ka kunwari. Yes po, Mama Colleen, tama. And then? So, and then, nakita ko siya, bumaba. Mm. So sabi ko, siguro bili ng pagkain. Then pagbalik niya, yun na nga, may kasama siyang babae. So pinabayaan ko, nakita ko lang sila. Then mga siguro, after 1 hour, pinalipas ko. Sabi ko, mamaya na ako punta pagka yung talagang Kasi baka naniningil Yung lang. talagang- Baka naniningil lang pala, di ba? yes, tama ka doon. Mama Okay. Colleen. So, inantay mo muna, baka lalabas lang, baka naniningil lang ng utang. Anong suot ng Opo. babae nung dumating dyan sa bahay? Ha? Anong suot ng babae nung dumating siya sa bahay? Naka-formal naman siya, naka-pants naman, naka-t-shirt na, na white yata yun, something, I don't know kung white ba yun or dirty white, mga ganon. Okay, so pinalipas mo yung isang oras and then? And then, umakit ako. Hmm. And then sabi ko, bakit nakasarado yung pinto at saka nakasarado yung bintana? Baka Pero yung bintana kasi jealousy yun. So mayroon pa siyang mayroon pa yung takip. Okay. Sige, dahan-dahan ako talaga. Nagtanggal ako ng sapatos ko, Mama Colleen, para akong baliw. Para kang tudun, 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 tudun. Ganun yung Oo. eksena mo. Mga ganun talaga. So sabi ko, puto ko nakasarado yung bintana, saka yung pinto, mayroon pang takip. So pinabayaan ko. Pero yung Mama Colleen, yung dibdib ko talaga, sin gusto ko nang Sumabog. ipahan yung pinto para kung ano man talaga yung ginagawa nila, maano talaga sila doon. Kung magulat sila. Hmm. So pinabayaan ko until doon na hanggat sa umalis na siya, nagbukas yung pinto, saka ako pumasok. Sabi ko, ano mayroon dito? Sabi ko, ba't bisita ka? Di ka pala ako nagsasabi sa akin. So, hindi mo talaga Hindi, binuksan. Hindi ka sumilip, hindi mo Hindi. binuksan. As hindi Mama Colleen, kasi kumbaga parang ayaw ko rin naman mag-iskandalo dito sa amin kasi nga, syempre apartment to, baka umaya kung ano sabihin. Kasi since pares nga kami lalaki, kasi ang alam nila, pamangkin ko siya. Okay. Kasi pinakilala ko siya, pamangkin ko siya. Kumbaga, hindi alam ng mga neighborhood, mga chismosang kapitbahay. Oo, hindi kasi yung kapitbahay ko talaga, isa rin to sa pinakamarites talaga. Pero, yung pagkwento nung marites mong kapitbahay na, uy, may daladalang babae, kinuwento niya yon parang as a concern na, o yung pamangkin mo, hindi dahil may alam siya. Yes, tama ka Okay. doon, Mama Colleen. So, anyway. Kasi sinasabi ko sabi ko, ganun ba? Baka ako kapatid niya, kasi may kapatid ka ako dito yun. Sabi niya, hindi niya kapatid kasi nagsarado ng ganito, ganun, sabi ng marites na kapitbahay. Sabi ko, Iba talaga ang CCTV ng mga marites, no? tama Matindi. ka doon, Mama Colleen. Talagang umabot yung hanggang doon. Uy, sarado yung bintana, Detalyado. Eto na nga, bumukas ng pinto. Nagtanong ka sa kanya, sino siya, anong meron, ano ang sagot niya? Sabi niya, kasama ko sa trabaho, security guard din niya, ganito, gano'n. Sabi ko, ganun ba? Sige ka ako pag, kumain na ba kayo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, kumain na kami, ganun. Kwento. Tapos maya-maya, nung nagmamadali na yung babae, biglang umalis. As in, pinaalis niya rin kaagad kasi alam niyang iba na yung tingin ko rin dun sa babae. Nagkainan pala. Oo. And then, So, andin nahuli ko sa CR, meron siyang something na ininom doon na alam mo na yung medyo pampa. magbanggit ng brand. Wag na, Oo, magpapromote ka pampa, pa. Wala silang Yun na nga. bayad. May Tapos- nakita ka sa banyo na may pampa. Okay? Opo, tapos sabi ko, Mama ko, sabi ko sa kanya, ano to? Sabi niya,
hindi, ano yan, ganito, 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 ganito. Sabi ko, alam ko yan, mga ganyan. Sabi ko, hindi ako bata, sabi ko. Mm. Tapos yun, simula noon, lagi na kami nag-aaway. Pero nandito pa rin siya. As in, kumbaga, hindi ko pa rin siya, pinapalis ko na siya. Lahat ng gamit niya, tinapon ko sa labas. Ooh. Hindi pa rin siya maalis. Humingi siya ng pasensya, ganito, ganito, ganon. Sabi ko, sige, okay, walang problema. Tapos ngayon, nangyari na naman, inulit na naman niya. Lately lang, itong October na naman, inulit na naman niya. Mm. So, ganun kasi naman ang nangyari. Parang sabi ko, sinasadya mo ba na talagang magdala ng babae dito? O ipinamumukha mo sa akin na talagang nga ganun. Since wala na sa atin nangyayari, as in, na tayo, kung baka parang magkaibigan lang tayo, sana respeto na lang ako bilang tao. Pero ang bisita, walang problema sa akin na dalhin mo dito sa akin, walang problema. Basta magpaalam pa lang din sa akin. Kasi libre ka na lahat dito, kung baka nagkikita ka na lang, pati pagkain, pati ganito, akin lahat. Mm. So ano ba ang mo? Kung ba, wala ka lang, respetuhin mo na ako bilang tao. Kung hindi mo ko respetuhin bilang kamag-anak, sabi ko, bilang barkada na lang ka ako, o bilang na lang, bilang tao na lang. Eh kasi naman daw kung magpapaalam ba siya na, uy, magdadala ako ng babae dito, papayag ka ba? Yun din ang sinabi niya sa akin, Mama Colleen. Sabi niya, bakit kung magpapaalam ba ako, papayag ka ba? Sabi ko, syempre hindi. Oh. Mm. And then, paano natapos yung usapan ninyo? Ang usapan namin is, yun, pinalayas ko na naman siya, hindi siya umalis. Tapos nung October 14, saka lang siya umalis nang wala ako at biglang nala umalis nang walang paalam. So Okay. sinachat ko siya, ganito gano'n, bakit ano nangyari, bakit bigla kang umalis na walang paalam, hindi na siya nag-reply. Eh sabi mo kasi umalis siya. Anyway, tatawagan ulit kita, mapuputo lang tayo, Louie. Then sa aking pagbabalik, sagutin mo ang tanong na to. Ano ang tanong mo kay Mama Sige po. Colleen, okay? Alright, Sige po, tawagan sige. ulit natin si Louie, mga ka-winner. Again, hindi lang po si Louie o si Mama Colleen ang bida sa programang May Puso, Heart to Heart with Mama Colleen. Ikaw po ay pwede ring makisawsaw, mag-advise para kay Louie. Mag-text po sa 09777000-915. Pwede ring mag-voice message, i-record mo yung boses mo, i-chat mo kay DJ Mama Colleen on Facebook, Colleen. Alright, para mamaya mapapakinggan din ni Louie kung ano yung masasabi ninyo, ayan, sa kaniya. Oy, pabida daw nakikinig, Nature Spring Pasig, key account kay Sir June. At salamat po, ayan, maraming salamat Sir Rick Dexter. Louie! Hi, Mama Colleen, good afternoon ulit. Ayan, so eto na nga, umalis siya na walang paalam, tinext mo siya, bakit ganon? Ano ang tanong mo? Ito ba itapos na ba to or may itatanong ka na ba kay Mama Colleen? Yun nga, Mama Colleen, ang tanong ko is, paano kung bumalik siya uli? Kasi alam ko sa ngayon wala siyang tinitirahan. Kasi wala siyang kapera-pera. Kung paano kung one time na yung ano niya is mapag-isipin siya na bumalik siya rito, tatanggapin ko ba bilang kamag-anak niya lang o bilang may karelasyon pa? Pero sila pa ba nung babae? Yun ang hindi ko rin po alam kung talagang, kung sila pa, walang problema kasi ako naman sabi ko nga sa kanya, hindi ako maramot na tao. Kung talagang sadyang mahal mo siya, wala akong magagawa kasi wala naman akong ipag-ano kasi babae yun at saka hindi ako makipag-ano sa babae kasi So, talagang babae rin yung nanay ko. Kaya kumbaga sabi ko, respeto rin lang sa akin. Kung nadalhin mo, sige, walang problema sa akin. kasi nga sabi mo kanina pag nagpaalam siya na dalhin yung babae, di ka papayag. So bakit ngayon parang biglang ihip ng hangin? So ibig sabihin ba yan, okay ka na? Na tumira siya sa'yo kahit may girlfriend siya at dalhin niya yung girlfriend niya doon? Opo, bilang ano na lang, bilang magkamag-anak na lang kasi as in, isa lang apelyido namin. Ito ba parang ikakasaya ng pamangking ko or kamag-anak ko. Walang problema So sa you akin. are- Kasi talagang hindi naman kayo mag-work talaga eh. Are you saying na you are closing your pagnanasa sa kanya? And you are closing Totally. your doors na magkaroon pa kayo ng relasyon? Tama ba? Oo, relasyon bilang na magkamag-anak na lang. Pero sa pagdating sa point na siguro alam kong maliri at maliri naman kasi kung mas matanda ako sa kanya. Kasi inano ko yung pagiging mahina niya kasi nga parang ginamit ko yung pagiging nagkaroon ako ng pera. So parang lahat. Kumbaga aminado ka na tinake advantage mo. Yes, ma'am. Mama ko rin, tama ko rin. At Okay. akong maliri naman kasi kung mas matanda ako sa kanya. Ayun. Ilang taon ba siya? Nasa 35 o 36. Tanda na rin yun eh.
Ikaw ilang taong ka na? 48. Wala ka bang balak mag-asawa ng babae? O Sa nasusuka ngayon, ka? mamakulin po. Hindi naman sa ano, kasi kumbaga sa mga past relationship ko, meron naman akong talaga. Hindi, parang are you not open on instead of having a relationship with a guy, why not chose na pumili ka na lang ng babae? Wala bang ganun? Wala, actually, may naghihintay sa akin sa probinsya namin, pero until lang, hindi pa siya nag-aasawa. Pero sabi ko, Taray. hindi ka tayo para sa isa't isa. Hindi, kasi may kilala iba ang akong hinahanap ganyan ko. eh. May kilala akong ganyan. Yung gay siya, ang gusto talaga niya, lalaki yung makarelasyon niya. Lagi ko sinasabi na, ba't di ka na lang magbabae? Sabi niya, nakakadiri. May ganun eh. Di ba? Parang, ayoko. So ikaw, open pero not yet ready. Tama? Yes, ma'am. Open ako sa mga ganyan, Mama Colleen. Kumbaga, hindi pa ako handa talaga. 48 ka na, di ka pa rin handa. Pero kung sa bagay, kanya-kanya naman yan. Baka naman pag Mang Kanor level ka na, doon ka palang maging handa, ah. Baka siguro. Baka di na tumayo yan. Pero sa bagay, ang lalaki kasi wala namang pinipiling edad eh. Kahit Mang Kanor levels ka na, makakabuo ka pa rin eh. Di ba? Depende na lang kung mababa Opo. na yung counts. Oo. But anyway, to answer your question, Louie, alam ko, matanda ka na, alam mo na yung tama. Alam mo na mali yung nagkaroon kayo ng deal at tinake advantage mo. Inamin mo na rin naman na nag-take advantage ka eh. Ginamit mo yung kaperahan mo, kung ano yung meron ka, yung katandaan mo, lahat ginamit mo sa batang ito. 'Di ba? So, hindi na kita sa sermonan tungkol sa pagte-take advantage mo sa kanya. Kasi kumbaga, oo, nagbe-benefit siya sa'yo, but after all, it is your choice as well. 'Di ba? Kumbaga, hindi Opo. kanya inabuso na parang pinatira na nga kita dito tapos ganyan pa ang gagawin mo. Kasi may nakukuha ka rin naman sa kanya. Tama? Tama po, tama. Oo, pero mali is mali. Una, ikaw na ang nagsabi, pamangkin mo siya. Hindi pwede na magkaroon ng relasyon ang pamangkin at tito. Okay? Ngayon, kung ang tanong mo kung pababalikin mo pa ba siya sa bahay mo, gusto niyang bumalik, correct? Opo, opo. Oo. Sana talaga, wag na tayong umasa na magkaroon pa ng part 2 ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Sana talaga yung tinanong kita na isasarado mo na ba talaga kung ano yung meron sa inyong dalawa. Sabi mo, oo. Sana totoo yun. Okay? Kung talagang, Opo. kung talagang patitirahin mo na lang siya para lang tulungan siya. Sana totoo yun. Sana hindi yung gusto mo lang pabalikin para makita mo uli siya at anytime may magawa ka. 'Di ba? Sana pababalikin mo siya because you are just doing a good gesture as a tito. Pero kung may mali siya pa, ako lang, wag na lang. Opo, opo. 'Di ba? Nandun na tayo na gusto mo siyang tulungan kasi siguro na awa ka, wala siyang tinitirhan ngayon. Pero kailangan niya rin kasing matutong tumayo sa sarili niyang paa. Lalo na kung magde-desisyon siya someday na bumuo na ng pamilya. He is already 37, tama? Actually, Mama Colleen, meron siyang dalawang anak. Oh, hayaan mo siya, te. Pero hiwalay sila hiwalay siya sa babae na yun. Oo, but the point is, hanggat nandyan ka, hindi yan matututong tumayo sa sarili niyang paa. Hanggat nandyan ka, gagatasan ka niya kahit hindi niya sinasabi. So let him na tumayo sa sarili niyang paa kasi ginusto niya yan, magpamilya siya, magjowa siya. O bakit siya aasa sa'yo? Habang buhay ka ba nasa piling niya? So kapag bumuo na naman na niya ng panibagong pamilya, sa'yo nakaasa, okay ka lang ba? Yun yung tanong ko susunod sa'yo. Okay ka lang ba na ikaw ang magsustento sa pamilya niyang bago? O baka naman mamaya, Mama Colleen, pa-advise uli ako. Kasi yung pamangkin ko, pati yung asawa niya, ako na nagbabayad lahat, pati gatas ng anak nila. O ang tanong ko ngayon, are you okay na maging ganyan in the future? Hindi. Kumbaga parang hayaan mo na lang siya siguro para Yes! Hayaan mo. Kasi kailangan niyang matuto, lalo na kung gusto niyang bumuo na naman ng anak. Hayaan mo siyang tumayo sa sarili niyang paa. Yun yung gusto kong sabihin sa'yo. It's okay na maging mabait. It's okay na maging mapagbigay. Pero kung ang bibigyan natin, wala nang ginagawa na pagkukusa para tumayo siya sa sarili niyang paa, hindi yan matututo ever. Alam mo, ang kailangan natin gawin is not to spoon feed
yung mga taong humihingi sa atin ng tulong. Instead, ang kailangan natin gawin is turuan natin sila na matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Para pag dumating yung panahon na wala ka na sa mundo, kaya na nila yung sarili nila. Ganun po yun. Okay? Opo, opo. 'Di ba? So, yun lang naman ang akin. Pero nasa sayo pa rin yan. Ako pa pwede makitira. Or kahit wag na lang makitira, ito yung GCash account ko. Baka naman, Louie, magpapasko. Nagpapagawa ng bahay, oh. Hindi, seryoso, Louie. At the end of the day, if you're okay with that, kung okay ka sa mga, kasi kailangan din nating tingnan yung future eh. What will happen next? Opo. Madali magpatira. Pero ano yung mga susunod na kabanata? Handa ka ba? Yun lang naman yun. Pero if in the long run, hindi ka magiging komportable, might as well ngayon pa lang, wag mo nang simulan. Okay? Opo, opo. Kasi mas mahirap maging ningas kugon. Minsan ikaw pa lalabas na masama. Tama ka doon, mama ko rin. Pagka hindi na pagbigyan, kumbaga is ikaw talaga ang, ba't mo ako pinapunta rito kung ganito, ganon. Exactly. May mga gano'n na Diba? pala eh, 'di ba? So, yun na lang. Huwag na tayong kumuha ng bato na magpapabigat sa bag natin, ilalagay natin sa bag, bibigat lang yung bubuhati natin. Kung pwede namang maging hayahay ang buhay mo, bakit hindi, 'di ba? So, again, ikaw na rin nagsasabi, may mga nakikita ka in the future na pwedeng maging problema. So, bakit mo pa dadamputin itong bato na to kung in the long run, ito rin yung magpapadugo ng ulo mo. So, ngayon pa lang, kung kaya mong i-avoid mo na para wala na tayong problema in the near future. Okay po? Okay po, opo. Ayun lang, Louie. May Salamat, mama ko rin. ito yung GCash ko. Ano salamat? Wala nang libre ngayon. Joke lang. So, Okay lang po. Hindi, ayan. So, may message ka ba kay Pamangkin? Sa akin lang, sana kung umalis ka man na, paalam ka man lang sa akin at nakapag-usap tayo ng maayos, hindi yung pagdating ko ng bahay, wala ka ng gamit. Although masakit din, umiyak ako ng gabi yun, grabe niya ako. Hanggang ngayon, siguro mga 6 or 7 days na hindi ako nakakatulog ng maayos kasi iniisip ko na naging masama ako sa'yo or naging ganito. Pero ang sa akin lang kasi sana matuto ka rin na sana magrespeto sa kasama mo sa bahay. Hindi kung kailan ka basta-basta lang uuwi at magdadala lang kung sino-sino, magdadala ka. Sana respeto rin bilang tao. Yun lang. Ingat na lang siya lagi. Iba At kasi... saka baka dumalaw ako sa trabaho niya. Wag na, ikaw pa lalapit. Hindi kasi alam mo, nagigets ko yung hinihingi mong respeto. Kaya lang kasi, sa setup ninyo, iba kasi. Kumbaga, hindi kasi siya nakitira lang dyan na tumira na parang, tito, patira po, tito. Hindi ganun eh. Iba kasi yung setup ninyo. You had a relationship. Kaya yung naging setup niya ng pag-alis niya, parang nag-al sa balutan. Kaya nagigets ko rin kung bakit hindi siya nagpaalam. Kasi siguro ayaw niya na ng drama. Siguro kung ang setup ninyo is tito ka lang talaga at pamangkin siya na biglang nag-al sa balutan na walang paalam, yun yung kabastos-bastos talaga for me. For me ha. Pero eto kasi, yung setup nyo is different eh. Yung setup ninyo, may relasyon kayo, habang nambababae siya, at alam niya na against ka sa pakikipagrelasyon niya sa babae, umalis na lang siya para na lang walang gulo. 'Di ba? Tama po. So yun. Pero sa akin lang sana, kumbaga parang bahaging na lang, kahit chat na lang o sa text na lang kasi since Ay, nawala. Tawagan uli natin siya. Oo. Hi, buhay. Mahal ko ang inaanak ko. Ito tawagan natin ulit si Bebe Boy, Louie, ng Pasig. Ayan, Louie. po. Oo, nagigets kita. Hindi ko i-invalidate yung feelings mo. Hindi naman natin dinidisregard na dapat din talaga magpaalam ng maayos. Oo, so yun lang. But again, intindihin na lang natin na yun yung naging move niya
Because, again, yun yung paraan niya para tumakas na sa feeling mo eh. Okay? Okay po, opo. Although mali rin na hindi magpapaalam. Kahit papaano nakinabang naman siya. Diba? Magpaalam din, huy! Ano ba naman yung magpaalam ng maayos? Hindi yung parang daga biglang umalis. Oo. So yun, good luck Sir Louie, and balitaan mo ako sa mga next chapter ng buhay mo. And to guard, Yes. to pamangkin guard, oh, sige, go, guard yourself. Alright, maraming salamat Louie, and thank you for sharing your story. Thank you, Mama Colleen. Lagi ako nakasubaybay sa inyo. Salamat din Araw po. at gabi, 24 hours. Walang patayo ng radyo. Thank you! Salamat kaayo. Ayan, ingat ka Louie. Salamat, Mama Colleen. Thank you, thank you. Alright, bye-bye! Kawinner yan po ang kwento ni Louie dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung gusto mo rin mag-share o magbahagi ng iyong kwento, ano man yan, relasyon, pamilya, sarili, feel free po mag-chat lang sa DJ Mama Colleen on FB, Colleen, katulad ng ginawa ni Louie. Last week pa yan nag-chat. Oo, ngayon lang natin siya in-schedule. Oo. So, pwede po, DJ Mama Colleen, Colleen. Ano yung mga natutunan natin dito sa kwento ni Louie? Number 1, let's not Tagalog na lang. Let's not take advantage. Huwag tayo mag-take advantage ng mga taong feeling natin ay mahahawakan natin sa liig. Kasi magtagumpay ka man, pero hindi naman yan magtatagal. Kasi nga, nag-take advantage ka. Kinuha mo yung kahinaan niya, nagtagumpay ka for a while, pero walang assurance na magtatagumpay ka habang buhay. Lagi po nating i-consider na ang paggamit ng ibang tao ay hindi naman talaga success na matatawag. Lesson number 2. Ano bang lesson number 2? O kayo na magbigay para hindi na kayo maubusan. What are the lessons that natutunan po natin sa kwento ni Louie? Again, makisaw-saw na po. Ibibigay ko na sa'yo yan para may masabi ka pa, Bi. Mag-text po 0977-7000-915. Once again, this is the story of Louie dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91.5